Hello mga loves! Kumusta po kayo? Happy Monday po pala sa ating lahat! Nakapagbihis na rin po pala ako dito mga loves. Eto naman pong tuta ko ay inuunahan pa po ako sa sapatos ko. Wag masyado dahil bagong labayan. Inaamoy-amoy niya pa nga po mga loves. Ganito po talaga ang tuta namin kapag po talaga nagbubukas na kami ng pintuan ay panay po ang pasok nila. Huwag niyo pong pansinin yung medyas ko dahil medyo maluwag pa nga po yung nakuha ko. Sabi nga po ni mama ay palitan ko daw po ito pero sabi ko po ay okay na po ito. Okay lang naman po ito mga loves basta ang importante ay may maisuot. Natatakpan naman na po ito ng jogging pants ko kapag po nakatayo ako. Mabuti na lang po at nalabhan ko po itong sapatos ko. Hindi ko na po kasi nalabhan yung sapatos ko po last week dahil po wala po kaming tubig. Kaya napakaputik na po nun. Kaya ito na lang pong isang isusuot ko ngayon. Pagkatapos ko po palang magsapatos ay nagsusuklay na rin po pala ako. Medyo binibilisan ko na nga po yung galaw ko dito mga labs. Baka po kasi ay malate po ako. O syempre, kailangan magpolvo naman po tayo bago po pumasok sa school. Hindi po pwedeng hindi po ako nakapolvo kapag po pumapasok ako mga labs. Feeling ko po kasi kapag hindi po ako nagpopolvo ay malagkit po akong tignan. Kaya hindi po kami nawawala ng polvo dito sa bahay. Hindi ko na po pala hinihintay yung pinsan ko pong kasabayan ko sa pagpasok mga labs. Minsan po kasi ay matagal po sila. At ayaw ko naman na po kasing maghintay baka po kasi ay malate ako. Kaya eto po mga labs, pagkatapos ko nga pong mag-ayos ay lumabas na rin po ako at patatawarin na rin po ako ni mama. At hindi ko na rin po pala nahintay yung tito ko. At ako nga lang po pala ang mag-isa sa pagpasok. Pero okay lang po yun dahil kayang-kaya ko naman po. At saka may kasabayan naman po akong mga ibang bata sa paglalakad. At pagdating naman po pala ng tanghali ay nagsundo na po si mama sa akin. Medyo maaga nga po kaming lumabas kaninang tanghali. Pero medyo natagalan din po kaming umuwi dahil hinintay pa po namin yung isa pa po naming kasama. Pagkadating ko nga po kay mama ay nakakwento ko po agad sa kanya na may dumating po sa room namin. Nagbebenta nga po pala siya ng pantograph. Kaya ang sabi ko po kay mama ay nagustuhan ko po yun kaya gusto ko po sanang kumuha. Nagustuhan ko nga din po pala yun mga labs dahil ginagamit po yun sa pagguhit. Kaya pag-iisipan daw po muna ni mama. At eto nga po't nakwento ko din po kay mama na may nagbigay po ng chocolate sa aming lahat. Kaya tinignan po ni mama kung anong klaseng chocolate daw po ba yung binigay sa amin. O edi syempre nilabas ko naman po sa bag ko para po makita ni mama. Ganitong mga chocolate po pala yung binigay sa amin. Nagustuhan ko nga po ito mga labs dahil po Hershey's. At dahil po sa sobrang init ay natunaw na nga po itong chocolate ko. Pero okay lang po mga labs, hindi po ito masasayang, chocolate po ito eh. Alam nyo na po, favorite ko din po ang chocolate. Yung isa nga po pala nito ay kinain ko na din po sa loob ng room namin. At binigyan ko nga din po pala yung tito ko pong maliit. Tuwang-tuwa nga po siya mga labs ay nabot ko sa kanya. Kaya lang nung kinain niya na po yun ay sobrang asim daw po. Maski nga po ako ay hindi ko rin po maintindihan yung lasa. At ayan na nga po mga labs, nung kumpleto na po kami ay pinatawid na po kami ni tito. At kaninang tanghali po pala ay bumili na po si Papa ng pangulam po naming ready-made. Dinakdakan po pala at saka po ito pong masarap na igadong binili ni Papa. At kaninang hapon po pala mga labs ay maaga pong nagsundo sila mama at lola. 2:30 pa lang po kasi mga labs ay uwi na po namin. Maaga po pala kaming pinauwi ngayon mga labs dahil family day daw po ngayong araw. Kaya eto, halos lahat nga po kaming mga estudyante ay sabay-sabay po sa pag-uwi. At patawid na rin po pala kami dito mga labs. At naghintay nga lang po pala kami ng saglit dahil hindi nga po namin makita yung isa po naming kasama. Hindi naman po kami pwedeng mauna na wala po siya. At ayan na nga po mga labs at nakatawid na rin po kami. At mga labs, tignan niyo naman po yung height ko po dito sa mga kasama ko pong grade 4 student. Naku nga po at parang hindi na po talaga ako makalaki.
O baka sadyang maliit lang po talaga ako, mga loves. Sabi nga po ni mama ay wag daw po ako mag-alala dahil tatangkad pa naman daw po ako. At pagka uwi ko nga po pala, mga loves, ay dumiretso po ako dito sa bahay nila nanay. Dumating po kasi yung tita ko po tsaka po itong pinsan ko pong cute kaninang umaga. Namimiss ko na nga po siya, mga loves. Yun nga lang, kapag po nilalaro ko po siya ay ayaw niya po sa akin. Mailap nga po siya, mga loves, at umiiyak pa nga po. Parang ang sarap-sarap po tuloy magka-ading. Tapos ako po yung mag-aalaga. Pero mahirap na po atang mangyari yun, mga loves. At dahil malapit na nga pong matanggal yung molar teeth ko po, mga loves, ang sabi ko nga po kay nanay ay bunutin niya na po ito. Baka po kasi kapag po natanggal ito ay malunok ko pa po. Kaya nagpakuha po sa akin si nanay ng sinulid para po tanggalin niya na. Ganito nga din po pala yung ginagawa ni mama kapag po may ngipin po akong malapit na pong mabunot. Tinatalian niya nga lang po ng sinulid tapos hinihila niya po kaagad. Medyo nahihirapan pa nga po si nanay sa pagtali po dito sa ngipin ko. Sa totoo lang ay dalawang molar teeth ko na po, mga loves, yung gumagalaw na. Natatakot nga po ako baka po kasi ay hindi na po ito tumubo. Sabi naman po ni mama ay tutubo pa rin naman daw po ito. Nag-aalala nga din po ako, mga loves, dahil yung isa ko pong molar teeth ay malapit na rin pong matanggal. Kaya ang sabi ni mama ay iwas-iwasan ko na daw po muna ang pagkain ng matatamis, lalo na po ang chocolate. Pinagalitan pa nga po ako ni mama nung isang araw dahil bumili pa po ako ng chewing gum. Mapangit daw po kasi yung tubo ng ngipin ko kapag po ganitong gumagalaw-galaw na. At sa wakas, mga loves, ay natanggal na din po ni nanay yung molar teeth ko. Nagulat pa nga po ako, mga loves. Kaya kumuha na po ako kagad ng tubig para po makamumog na. Yun lang po, mga loves. Ingat po kayo palagi. Bye-bye po!